Sinisimulan na nga ulit ang pagpili kung sino-sinong mga volleyball players ang lalahok at magre-representa sa 2026 AVC Women's Volleyball Nations Cup na gaganapin dito sa ating bansang Pilipinas. Nakatakda na nga magsimula ito sa June 6 hanggang June 14 na gaganapin sa lugar ng Candon City Arena. 12 national teams nga sa Asia ang confirm na makikilahok sa AVC tournament, kabilang na nga dyan ang ating team na Alas Pilipinas. Kasama nga sa 12 national teams ang mga bansang Australia, Hong Kong, Indonesia, Iran, Kazakhstan, South Korea, Kyrgyzstan, Lebanon, Chinese Taipei, Uzbekistan at Vietnam. Bali ang mga bansang hindi makakasama ay ang Japan, China at ang Thailand. Sa nalalapit na AVC tournament, dapat lahat ng mga fans ay masaya lang dahil masisilayan na naman nila ang mga pinagsama-samang mahuhusay na manlalaro sa ating bansa para lumaban sa mga iba't ibang lahi. Pero kabaliktaran nga yan ng mga nangyayari ngayon. Dahil maraming netizens ang mga dismayado sa namamahala ng national team na Alas Pilipinas. Marami kasing players na nag-back out sa Team Alas at halos karamihan pa sa kanila ay mga key players ng ating bansa. At ang sinisisi nga dyan ng mga netizens ay ang humahawak sa ating volleyball national team. Hindi na rin bago yung mga ganitong eksena pagdating sa volleyball dito sa ating bansa. Dahil noon pa man ay may mga ganito nang nangyayari. Naaalala nyo pa ba yung team na Amihan? Kung saan dapat magsasama sina Alyssa Valdez at Ara Galang sa national team during their peak game. Di ba hindi yun natuloy? At yung 2018 national team natin na lumaban sa Asian Games noong 2018, di ba sobrang solid din yung mga players noon at halos nandun na nga din ang lahat, pero nabuwag pa rin. Kasi nga kada taon ay papalit-palit ng players ang ating national team sa volleyball. At ito siguro ang isa sa mga kinaiinis ng mga netizens dahil nakikita naman nila na kaya naman makipagsabay ng ating bansa. Pero yun nga, papalit-palit nga daw kasi at kulang sa suporta ang mga volleyball players sa atin. Hindi nga rin natin masabi kung ito din ang dahilan kung bakit maraming nag-backout na players. Every international tournament kasi ay sobrang ikli ng nagiging preparation nila as a team. At isa din siguro yung nagkaroon pa ng issue sa sahuran kay Coach De Brito. Marami nga rin ang nanghihinayang kay Coach Tay Bundi dahil siya dapat ang magiging head coach ngayon ng Alas Pilipinas Women's Team. Sa daming eksena ngayon sa national team, ay bakit nga rin ba pumayag si Alyssa Valdez na bumalik sa Alas Pilipinas? Masaya nga ang mga fans ni Alyssa Valdez dahil baka muli na naman siyang masilayan na lumalahok sa international tournament. Pero may mga na-disappoint sa kanyang desisyon dahil isa nga daw sa dahilan ng pag-quit ni Gia Morado de Guzman sa Alas Pilipinas ay ang pangit na sistema na problema noon pa. Kaya nga parang sabi sa mga comments ay bakit parang tinotolerate pa ito ni Phenom Alyssa Valdez. Pero alam naman natin na competitive si Alyssa Valdez to represent our country. Sabi niya nga ay hindi siya titigil na ipaglaban ang Pilipinas. Kaya siguro pumayag siya since marami na ang nag-backout na players. Ikaw, ano sa tingin mo? Tama ba na pumayag si Phenom Alyssa Valdez na pumasok ulit sa Alas Pilipinas ngayong maraming nag-backout na players? At iyan lamang po ang ating balita for today's video. At para updated ka sa ating balita, ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago tayong upload na content. Tuloy lamang ang ating kasiyahan dito sa puso ng Sports PH.